Mark Johnston. Oo, talagang sa harapan natin umupo para site na site siya. Very nice to have you here. I hope you enjoy the episode. Okay, ito na. Ikaw naman. Okay, paano ka nagbago simula nung lahat ng changes na dumating sa buhay mo? Nagbago lang po sa akin. Siyempre yung career ko at saka yung life. Pero sa relationship ng family ko, and siyempre sa akin po, wala pa naman po nang iba. Pero, I mean, in terms of yung, syempre, yung mga tao, pag na-excite, marami kang nakikilala sa buong mundo, maraming humahanga sa'yo, marami kang mga VIP. I mean, marami kang mga instances na talagang importante ka. Nararamdaman mong, I'm someone. Diba? hindi yun nakaka-apekto ng pagkatao mo. Actually, pag may mga ganun times na pag may mga nangyaring ganun, ako, parang nahihiya ako na parang hindi ako sanay. Kasi syempre, parang nafe-feel ko na parang ganun lang din naman ako katulad nila. Syempre, pag nasa-starstruck ako, ganun lang din ako. So, nagagawa mo yung mga bagay na talagang pinangarap mo. Ano naman ang mga bagay na dati gustong-gusto mong gawin na hindi mo na nagagawa ngayon dahil sa fame? Actually, kasi hindi naman talaga ako yung tao na lumalabas, nag-hangout sa mall, gano'n. Gusto ko lang talaga magstay sa bahay. Actually, pag gusto ko makapag-hangout with friends, tinatawagan ko sila, sila yung pupunta sa bahay. Dito o doon? Dito po, dito. Paano mo sila nare-reassure na ito pa rin ako? Parang minsan nakikita ko na sila nakatingin sa akin. So, bakit? Tapos sabihin nila, tapos minsan natiteary-eyed sila, sabi, wala, sobrang proud na kami sa'yo. Tapos parang sinasabi ko sa kanila na wala naman nagbago. I mean, kahit na nakikita niyo ako sa TV, or sa stage, or sa States, pag nandito ako pa rin yung normal na Charisse. Oo, yun naman yung maganda. Who is Charisse? Off the camera. Off the camera. Kenkoy. Simple lang ako. Pagdating sa mga things, like, hindi ako yung, ano ba, like sa pagkain, gusto ko pa rin syempre yung like mga tuyo, Tinuturo kamatis. mo rin sa mga foreign friends mo yon. Kunyari, yung manager mo, o kaya sila. Yes. Your favorite food is adobo, right? Filipino food. See? Tagalog, tinuturo mo Si rin. Sir David. Si Sir David talaga. Kasi actually, tumawag siya like 4 days ago para na magtanong kung ano yung sa Tagalog ng thank you, siya I love you. I love you. Ang cute. What about, of course, we want to ask you about your beloved friend, Oprah. Hindi naman. What is she to you? Parang mother figure, ate, kaibigan. Para ko siyang fairy godmother. No. Kasi, lahat talaga ng dreams ko talagang tinupad niya talaga. And, syempre parang advisor ko rin siya. Parang sa kanya talaga dumadaan lahat. Like, bago ako kumanta. Siya rin ba ang nag-recommend o nag-encourage sa'yo na ipagpatuloy ang pag-aaral mo? Opo, syempre sabi niya na, basta siya po lahat sa boyfriend. Sa pag-aaral ko. Pinukin ng sarili. O, pag-usapan natin ang boyfriend. Wala naman akong boyfriend, yun lang yung sinasabi ko. Siyempre, overprotective din siya. I'm sure she Opo. feels like your mom na rin kahit paano, di ba? Sinasabi niya na wala daw munang boyfriend. And yun nga, school priority pa rin. It's a school na talagang pasok. Online school. Online, okay. So, Kaya that makes sense. 2 hours every day. So ano yung course mo? BA Community. Ay, pareho tayo! Ayan! Pero yun po talaga pero syempre, yung goal ko talaga sa life ko, gustong maging lawyer po. Lawyer. O, ito. Kung nasanay ka na sa schedule mo at nasanay ka na sa trabaho mo at sa lahat ng everything else that comes with it, masasabi mo bang sanay ka na sa mga rumor? Bata pa lang, sumasali pa ng mga singko, tapos dami ng mga intriga. Nakakatawa kasi pag mga sumasali ako sa singing contest, syempre, I think mga 9 years old ako, nasabihin nila 14 na daw ako. Ang layo naman na. What about the rumor na sumali ka daw ng Glee? Tapos at that time, hindi naman pala totoo. Actually, talagang, sabi ko, yun yung the best rumor. The best rumor. I think, siguro kasi that time, di ba, sobrang ingay na magkakaroon ng season 2 dito. So, parang madaming, like, si Kuya sa amin, si Ate Nikki, di ba, nag-audition. So, parang maybe, yun lang yung talagang naging thought nila baka sumali ako. Yung mami ko po kasi nag-suggest talaga sa manager ko po na parang... Why doesn't she?
Opo, parang bakit di natin i-try, gano'n po. So, nag-audition po ako sa LA po. And, and after How long did it take? Kasi di ba nag-audition ka? One-time, big-time audition lang ba yun? O meron One parang time filter? One time lang po. Tapos, pero hindi na ako nag-expect ng mga, siguro po after like 2 weeks po nun, hindi na ako nag-expect na Eh, grabe, nako, buti nare-reach pa kita. Yan, nakahawak ako sa'yo ngayon, nakakit na ako. O, kaya naman ako. Sa lahat ng mararating mo pa, how will you be sure na hindi lilipad yung utak mo, hindi lilipad yung... Hindi lalaki yung ulo mo, hindi ka mag-iiba. Siyempre, pag may mga bagong nangyayari sa akin, here or sa States, siyempre parang nakakalula yung mga nangyayari talaga, pero Lalo na always, after Glee, months yun, matagal-tagal yun. pero always ko pong iniisip na parang wala pa ako doon. Always nag-uumpisa pa lang din ako at wala akong karapatan para magmalaki na, nandito na ako. Wala. Kasi, Ayun na, that's one thing that we can learn from you. Ang sabi nila, the moment you think you're so good, that's when you stop being good. Niniwala ka doon? po. Sabi nila may sinulat ka daw sa album mo. Yes. Na kanta. O hindi lang siya singer, meron ako may napupuntahan niyang pagkaganon-ganon mo eh. Anong nangyari sa album mo at biglang over sa contribution? Kasi po meron po kasing like 13 songs sa album. Then nung habang ginagawa ko po yung album, sabi ko, kailangan merong Tagalog sa song. Kailangan meron kasi syempre talagang sobra yung suporta ng mga Filipino. So kino-wrote ko po yung isang kanta dyan called Reset. So Taglish siya actually. So English yung ano. Then nagsulat ako ng rap. Yung sa bridge part. Di ba uso-uso dito yung rap? So, Yung rap na yan. So, yung rap na yun, syempre kasi hindi alam ko naman yung ibang tao rin sa States, hindi na maintindihan kung full na Tagalog ko isusulat. So, Taglish ko sa ginawa. Pero yung sample daw? Maiksi lang yan eh. Hey, pakinggan mo naman ako. Hey, I think this is the way na dapat gawin. Reset, sana naman ikaisang ayon din. So one of things that I'm gonna say, you wish you gave pumayag din. Mag-agree ka ba if I tell you that magsimula tayo para tayo sobrang happy na. We should reset all this, ibalik ang nakaraan. Start it up, oh baby. Bumalik sa pinanggalingan. Kaya hindi na makakalimutan ng mga nagmamahal sa kanya dito sa Pilipinas. Oh, ay naku, huwag kayong bibitiw dahil babalik pa si Charis dito sa Simply KC.